Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Jung-e na napalabas noong 2023. Sit back, enjoy and relax love you. Nagsimula ang pelikula sa taong 2200 at sa ngayon nga ay ang Earth ay isang lugar na lang na kung saan hindi na maaaring tirhan ng mga tao. At dahil nga doon ay kinailangan ng mga tao na lumaban para magawa nilang magkaroon ng shelter sa outer space. At dahil nga sa competition na yun para magawa ng mga tao na makasurvive ay naging dahilan para maglaban-laban sila. Dahilan na nga din yun para mabuo ang isang alliance ng mga troops ni Adrian para labanan ang mga tao. At dahil nga sa pagkabuo nun ay nanlaban na ang mga natitirang tao para wala na masyadong masaktan pa sa kanila. At para na nga din mapaglaban nila ang mga karapatan nila bilang tao. Isa nga sa mga nanlaban ay ang babaeng ito na isang military captain na nagngangalang Yoon Jung-e. At siya nga ang isa sa mga namuna para makipaglaban sa mga troops ng Republic of Adrian. Pero sa pagkakataon na yon ay siya na nga lang ang natitira sa planetang Earth dahilan para mag-isa na lang niyang kalabanan ang napakaraming mga robot na may mga sophisticated weapons. Lubhang ang napakahirap at napakadelikado ng mission na ito at dahil nga doon ay sa bandang huli ay nabigo si Captain Jung-e sa kanyang laban. At nagawa nga siyang mabaril ng isa sa mga robot na naroon. Pero matapos nun ay nakita na lang natin na hindi pala yun ang totoong Captain Jung-e at isa lamang itong simulation na ginagawa ng isang kumpanya na gumagawa ng mga AI robot at ang naging reference nga nila ay walang iba kundi si Captain Jung-e. Sa ngayon nga ay nakomatose ito sa loob na ng ilang dekada. Pero dahil nga sa extraordinary abilities niya ay nagpursigi ang mga researchers na ma-revive siya at ginamit nga nila ang utak ni Jung-e para makagawa sila ng mga AI. At dahil nga doon kaya nabuo ang isang samahan na pinangalan ng Chronoid na ang tanging mithiin lang ay ang makagawa ng mga AI na robot para gamitin bilang isang biological weapon. At sa ngayon nga ay ang project na pinangalan ng Jung-e ang ginagawa nila na kinuha mula sa huling pangalan ni Captain Jung. At ang leader nga ng research na ito ay walang iba kundi ang anak na babae ni Captain Jung na si So-hyun. Malakas nga ang determinasyon niya na magawa niyang mabuhay muli ang nanay niya. At para na nga din magawa na ulit nito na mapangunahan sila sa laban nila sa mga troops ng Republic of Adrian. Pero kahit na sa ngayon nga ay wala pa masyadong progreso ang project nilang ito ay kinukumbinsi niya ang mga top officials na sigurado siya na ang project na ito ay magbubunga ng malaki kung sakali man na matapos na nila ito. At matapos nga ang presentation ay nakita natin si So-hyun at ang iba pa na bumalik para i-test ulit ang AI robot ni Captain Jung. Dito nga ay nakita natin na kapag wala sa simulation ang AI robot na ito ay nakakaramdam ito ng mga sakit tulad na lang ng mga normal na tao. Pero bagaman na ganun ay nagagawa naman nilang mamanage ang utak ng AI robot na si So-hyun mismo ang nag-imbento nito. Pero sa kasamaang palad nga ay matapos ang 17 mga trials ay hindi pa nga din nila magawang mahanap ang tamang formula para magawa nilang makontrol ang robot na ito. Doon nga ay nakita natin ang isang member ng team ni So-hyun na si Jae Kyung na nagsabi na matagal na nga daw siyang fan ni Captain Jung magmula pa nung bata pa lang siya. Dahil doon ay naisip ni So-hyun ang isang kwento nung bata pa lang siya. Ayon sa kanya ay kinailangan ng nanay niya na magtrabaho bilang isang mercenary dahil nga sa kailangan niyang makaipon ng pambayad para sa treatment ni So-hyun. Dahil sa meron siyang tumor sa baga niya. Nung bata pa lang siya. At nung araw na nga ng huling surgery niya ay hindi na nagawa pa ni Captain Jung na masamahan siya sa surgery dahil sa ito na ang huling araw dapat ni Captain Jung sa battlefield. Nangako na nga lang ito na sa oras na matapos na ang misyon na ito ay magkikita na ulit sila araw-araw. At yun nga ang dahilan kung bakit sinisisi ni So-hyun ang sarili niya sa kung anong nangyari sa nanay niya. Dahil kung wala siyang sakit ay hindi mapipilitan ang nanay niya na gawin ang trabahong yun. Naiisip nga niya na kung galit ba sa kanya ang nanay niya o hindi. At doon nga ay nasabi ni Jae Kyung na tanungin na lang niya ang nanay niya matapos nilang makumplito ang ginagawa nilang AI robot ni Captain Jung. At matapos nga nun ay nagpunta siya sa isang doktor para mag-undergo ng isang medical test. At matapos nga ang test na ginawa sa kanya ay nasabi ng doktor na lumitaw na nga muli ang tumor sa lungs ni So-hyun at sa ngayon nga ay kumakalat na ito sa buong katawan niya. At doon nga ay dagdag pa nito na sa tingin niya ay nasa 3 buwan na lang ang itatagal ng buhay niya. Dahil doon ay naglungkot siya at naisip na hindi na lang dapat siya nagpa-opera nung bata pa lang siya kung lilito lang naman din pala ulit ang tumor na ito.
At doon nga ay nasabi ng doktor na maaari naman mag-undergo si Sohyun ng brain replication at ililipat nga ito sa isang prosthetic body para magawa pa din niya na maranasan na buhay pa siya kahit na wala na talaga ang totoong katawan niya. At doon nga ay nalaman natin na meron palang iba't ibang klase ng brain transfer. At yun nga ay ang type A, B at C. Ang mga type na ito ay nahahati base sa gastos ng pera na magagamit nila. Ang type A ay nangangahulugan na matre-transfer ang utak ng patient sa isang prosthetic body at makakatanggap nga din ito ng human rights tulad na lang ng mga normal na tao. Ang type B naman ay mas mura kesa sa type A pero ang ilan sa mga human rights nito ay mare-revoke. Samantalang ang type C naman ay libre lang pero ang may-ari ng utak nito ay mawawalan na ng karapatan dahil sa mapupunta na ang lahat ng rights nito sa kumpanya at maaari nga nilang gamitin ang utak na yon kahit saan. At yun nga ang nangyari sa utak ni Captain Jung. Nagkaroon ng kumpanya ng full rights sa utak nito kaya ginagamit nila ito sa kanilang research o invention. At dito nga ay nalaman natin na ang doktor pala na nag-examine sa kanya ay hindi talaga tao. John D. isang AI robot na merong utak ng isang doktor, bago nga umuwi sa kanila si Sohyun ay naisip niyang bisitahin ang katawan ng nanay niya. Sa ngayon nga ay napakatanda na nito at nasa isang chamber na nga lang siya para masuportahan na hindi ito mamatay. At sa sumunod na araw nga ay nang isasagawa na ulit nila ang simulation experiment nila kay Captain Jung at pinangunahan nga ito ng head ng Research Institute na si Sang-hun at narito nga din siya para mapanood ang simulation. Nasabi nga niya na sa tingin niya ay paulit-ulit lang na magiging ganun ang kalalabasan ng simulation kaya nagawa niyang barilin ang AI robot ni Captain Jung sa hita nito para makita nila kung mag-iiba na ba ang resulta sa pagkakataon na ito. At dahil nga sa ginawang yun ni Sang-hun ay napansin nila na nag-trigger ito para maging active ang isang parte ng utak niya na hindi pa gumagana magmula nung sinimulan nila ang simulation. Naisip nga ni Sang-hun na isa itong magandang sign dahil nga sa nagawa na nilang makakuha ng ibang resulta kumpara sa mga nauna nilang mga simulation. At matapos nga ang test na yon ay nakita natin sila Sang-hun, Sohyun at ang iba pa nilang kasamahan na nagpunta sa headquarters ng Cronoid para i-report ito sa chairman. Pero sa kasamaang palad ay wala doon ang chairman kaya sa director ng product development na si Lee Se-yeon na lang nila. Sinabi ang report nila. At nang matapos nga nilang masabi ito sa kanya ay nasabi nito na lilimitahan na nga daw ng kumpanya ang development ng biological weapons. At nangangahulugan lang ito na ang development ng AI robot ni Captain Jung na matagal na nilang pinagtatrabahuan ay maaaring ipahinto na sa mga susunod na buwan. At dahil nga sa narinig nilang yun ay naisip nilang dalawa na makipagkita mismo sa chairman para masigurado nila na tama ba talaga ang sinabi ng director. Pero laking gulat nga ni Sohyun nang malaman niya na isa lang palang AI robot si Sang-hun at siya nga ay na-develop mismo mula sa utak ng chairman. At yun nga ang dahilan kung bakit magkapareho ang intelligence at humor nilang dalawa. At si Sang-hun nga ay ginawa para maging isang representative ng chairman. At tulad nga ng nasabi ng director ay maaari na ngang ipahinto ang mga paggawa ng biological weapons. Dahil nga sa ang kumpanya daw ay sinimulan ng ihinto ang pagbibigay ng funds sa weaponry department. At kasama na nga doon ang AI development. Dahil nga sa ang digmaan daw ay malapit ng magwakas. Kaya naisip ng kumpanya na magsimula ng gumawa ng mga robot na kayang gumawa ng mga gawain ng tao na pang-araw-araw. At yun nga ang dahilan kung bakit nasabihan siya ng chairman na kailangan niyang madaliin ang pagtapos ng AI robot ni Captain Jung. At dahil nga sa pagkainis niya sa desisyon ng chairman ay nakita natin na sinimulan na ni Sohyun ang simulation at nagbigay nga siya ng mas malaking effort para matapos na nila ito. Nagawa pa nga niyang ipaputol ang kamay ng robot upang nang sa gayon ay makapagbigay ito ng ibang response kung ikukumpara sa mga nakaraan nilang simulation. At doon nga ay nakita natin na nainis na si Sang-hun sa ginagawa ni Sohyun dahil sa kahit na robot lang ito ay nakakaramdam pa rin ng sakit ang nanay niya. Pero bago pa man may magawang kung ano si Sang-hun ay nakita natin na may isang officer na dumating at tinawag siya nito dahil nais daw ng chairman na makita siya. At matapos nun ay naisip ni Sohyun na i-check ang lahat ng development data ng AI robot at nakita nga niya na meron dong data transfers na nakuha ni Jae Kyung. At laking gulat nga niya nang malaman niya na ginamit pala ni Jae Kyung ang mga data transfers na yon para gumawa ng isang sex robot. Nang malaman niya ito ay nagalit siya ng husto at kinumpronta nga niya si Jae Kyung. Pero nasabi lang ni Jae Kyung na isa lang daw itong order mula sa mga superiors niya.
At bukod pa nga doon ay isang Type C robot ito at nakatanggap ito ng approval para ma-develop sa kung saan man ito gagamitin. At dahil sa nalaman niyang yun ay gumawa agad ng aksyon si So-hyun para magawa niyang maligtas ang nanay niya. At nang buksan nga muli niya ang AI robot ni Captain Jung ay kinausap niya ito ng kung ano-anong mga bagay hanggang sa magawa ng pag-uusap nila na ma-trigger ang isang unknown brain area na ma-activate. At dito nga ay nalaman niya na ang brain area na iyon ay magiging active lang kung sakali man na maalala ni Captain Jung ang tungkol sa kanyang anak. Doon nga ay natanong ni Captain Jung kung naging matagumpay daw ba ang resulta ng surgery ng anak niya. Dahil nga daw nababagabag siya nito dahil hindi niya alam kung naging okay ba o hindi ang anak niya. Sinusubukan nga ni So-hyun na pigilan ang mga luha niya at nasabi niya kay Captain Jung na naging matagumpay nga daw ang surgery. Nasabi pa nga ni Captain Jung na nabigo nga daw ang huli niyang mission dahil sa nagawa niyang mawala ang manika na binigay sa kanya ng anak niya. Nagigilty nga daw siya dahil hindi niya nagawang ingatan ang manika na binigay sa kanya ng anak niya. At nang matapos nga niyang marinig ito ay napaluhan na nga ng husto si So-hyun dahil hindi na niya magawa pang pigilan pa ang mga luha niya. At, matapos nun ay nangako siya na ililigtas niya ang nanay niya kahit ano pa ang mangyari sa kanya. At sa huling simulation nga na ginawa nila ay nagawa ni So-hyun na i-guide ang nanay niya na sundin niya ang lahat ng sasabihin niya. Dito nga ay nalaman natin na balak ni So-hyun na ilabas na dito ang nanay niya para magawa niyang ma-enjoy ang buhay niya ng mapayapa. Nakita nga natin na minomonitor ni Sang-hoon ang mga simulation results at napansin niya na merong kakaiba doon. At dahil nga doon ay naisip niyang tawagan ang mga pulis para palibutan nila ang laboratory at para na din mahuli nila ang mag-ina. At tulad nga sa plinano nila ay nagawa ni Captain Jung na matalo ang lahat ng guard robots na sinusubukan silang hulihin. At nang matapos nga nilang maubos at matalo ang lahat ng naroon ay nagawa ni So-hyun na maloko ang mga pulis. At yun nga ay sa pamamagitan ng paglipat niya ng utak ng nanay niya sa isang katawan ng guard robot. At nang sumakay na nga silang dalawa sa tren para makalabas sa pasilidad ay nakita nilang dalawa na inaabangan pala sila dito ni Sang-hoon. Agad ngang binaril ni Sang-hoon si So-hyun at dahil doon ay nagkaroon ng laban sa pagitan nila Sang-hoon at Captain Jung. Nagpalitan nga silang dalawa ng mga suntok at sipa at matapos nga ang ilang saglit ay nagresulta na ito upang masira ang isa sa mga mata ni Sang-hoon. At maliban pa nga sa panganib kay Sang-hoon ay kailangan din ni Captain Jung na protektahan ang anak niya mula sa pag-atake ng mga pulis. Nagkaroon nga sila ng bar-ilan sa pagitan nila Captain Jung, Sang-hoon at mga pulis. At doon nga ay nakita natin na nalaglag si Sang-hoon at nagawa na nga din ni Captain Jung na matalo ang mga pulis. At matapos nun ay nagawa na nga nilang dalawa na makatakas mula sa mga robot na mga yon. At dahil nga sa sitwasyon nila ngayon at sa katotohanan na hindi na siya mabubuhay pa ng matagal ay nasabihan niya ang nanay niya na umalis na siya ngayon. Gusto nga ni So-hyun na maranasan ng nanay niya ang ma-enjoy ang buhay niya ng mapayapa. Samantalang siya na ang bahala para mapigil niya ang mga darating pang mga guard robots na pigilan sila. At wala na nga siyang pakialam kung isakripisyo pa niya ang buhay niya dahil mamamatay na din naman na siya. Matapos nga nilang dalawa na magyakapan ay naghiwalay na nga silang dalawa. Nakita natin na tumakbo na si Captain Jung at di na nga siya nagawa pang mahanap pa ng mga guard robots. At doon na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.